O, sabi ni Usa, good intention. Pati si David, good intention. But if it's not the will of God, ang Diyos hindi i-honor ang good intention. His intention were good, but God does not give us merits on good intentions. Amen ba kayo ron? Maganda man ang hangarin mo. Maganda man ang mga panukala mo at mga suggestion mo. Pero kung hindi yan ang will of God, amen? Yun. Can you say amen? Gaano naman kaganda, di ba? Ang pagpapaliwanag, paglalatag mo, ang plano mo, lahat sa buhay. Pero kung yan ay hindi mo naiugnay sa kalooban ng Diyos na nilaan para sa iyo, wag mo na lang yung tahakin. Dahil yon ay kabiguan. Can you say amen? Yun ay pagsuway sa kalooban ng ating Panginoon. Dahil ang Diyos sa lahat ng bride, meron na siyang nilatag na will para sa atin. Kaya nga si Jesus, siya ay word made flesh. Anong sabi niya? Not my will, Father. Dahil nag-isip-isip siya sa Gethsemane. Tinorture siya doon ng demonyo. Ano? Susuong ka sa misyon o uurong ka? Pag sumuong ka, patay ka. Tapos ang future mo sa flesh. Lahat ng mga pangarap mo, guho. Pero kung umatras ka, pwede ka pa makapag-asawa. Magkaanak. Mamuhay ng normal. At hindi na magpasan ng mga problema ng tao sa sanlibutan. Sige, isip. Grabe, yung Gethsemane, mga kapatid. Kaya nakahingi ng prayer si Lord sa mga alagad. Mga brothers, ipag-pray nyo ako, sabi ni Lord. Maya-maya, pagbalik niya, mga tulog. Naghihilik lahat. Ang anak ng tao ay hihiwalay na sa inyo bukas, sabi ni Lord. Ang anak ng tao ay pagkakanulo na at nakikita ko nang, di ba? Ang sasapitin ko, ang iinumin kong saro. Nag-request ako sa inyo ng prayer, hindi niyo ako pinag-pray at tinulugan niyo. Please lang, pray for me, sabi ng anak ng tao. Yes, Lord. Iniwan. Pagbalik, lahat naghihilik. Can you say amen? Ganun din po sa mensahe, mga kapatid. Nais ng mensahe, maging mainit ka, maging active ka, maging supportive ka sa ministry, maging mission-minded ka. Pero ang gusto ng flesh mo, hindi, marami kang gagawin ngayon. Alam mo ba yun? Marami kang transaksyon. Pilay ang transaksyon mo kapag sinakripisyo mo sa gawain. Hindi naguguluhan ka ngayon kung anong gagawin mo. Ano susundin ko? Magpe-pray ka ngayon, Lord, ano po bang kalooban ng Diyos? Oh, di ba pinreach ng pastor mo kung anong kalooban ng Diyos? Tatanungin mo pa uli ako? Can you say amen? Nalilito na po ang believer pag ganon. Yung pinreach na sa kanya, sinabi na sa kanya ang tama, then magpe-pray pa, Lord, ano po ba ang kalooban mo, Panginoon? Ang sabihin lang sa'yo ng Diyos, hindi ka naniniwala sa preaching, no? Yun ang sasabihin ni Lord sa'yo. Kasi sinabi na sa'yo, tapos hinihingi mo pa ang sign. Give me a sign. Di ba minsan po, di ba sa buhay, uudyokan tayo ng Panginoon. Dumalo ka na lang sa meeting. Magtatalo sa isip mo, hindi. Malakas kumita ngayon, maganda. Hit ngayon, hit. Di ba? Magtatalo ngayon sa isip mo kung anong unahin mo, will of God o will of man. Di ba? Hindi, baka makachamba, subukan ko. Tsaka magpe-pray naman ako nakasihan ako. Paglabas, boom, 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 nagputukan yung sasakyan. Yung gulong na flat, 4. Pambihira naman. Buti pan, dumalo na lang ako sa gawain. Di ba, ganun lagi yung paulit-ulit yung ibang eksena, iba-ibang istorya. Pero doon natin marirealize, pag may disappointment tayo, kalooban ng Diyos. Di ba, napansin niyo yun sa mensahe? Ganun yun. Kaya dito, sa kalagayan ni David, good intention.
Pero ang good intention ay hindi isang merit. Amen. Na yun ang basihan na kalooban ng Diyos ang isang bagay. Ang kalooban ng Diyos ang isang bagay kung ang fulfillment ng kanyang salita ang tinutupad. Can you say amen? Kung ang manifestation ng isang activities ay tuparin ang salita ng Diyos, will of God yun. Can you say amen? Yan po ang mahirap ipaunawa sa tao. Mahirap maintindihan. Amen? Kaya ang mamuhay sa salita, lumakad sa salita, mag-aralan, mag-fellowship, magsimba, tumupad ng lahat ng ating mga obligation dito sa church ay will of God. Can you say amen? Dahil yun ay manifestation ng kanyang kalooban. Amen. Yun ang kanyang perfect will. Yun ang meet indeed. Amen? To do the will of the Father is meet indeed. Yun ang spiritual food in due season. Amen. To know the mystery of His will. So, ang spiritual food in due season sa ating time and age ay 7th seal. Can you say amen? Hindi natin sinabi na ang 6th seal hindi spiritual food in due season. Merong tinatawag na specific at napapanahong mensahe para sa atin, yun ang 7th seal. Yun yung end of everything. End of your struggling wallet. End of your struggling schedule. End of your struggling sticky nature. End of your struggling time and season. Yun ay end of all things. So, under ng 7th seal, amen, sinelyuhan ka ron at winakasan ang lahat. Pag nasa pool natin yon at naunawaan natin yon, ang mga agam-agam natin ay mawawala. Can you say amen? Mawawala ang pagdududa mo sa mensahe. So, pag sinabing Book of Redemption, redemption is over. Nanampalataya ka doon na ikaw yon, tapos na doon. Pero pag redemption is not yet over, i-work out pa lang ng Diyos sa ngayon, ang redemption mo, hindi yun mystery of His will. Hindi yun ang napapanahong mensahe. Yan ang thinking ng mga denomination ngayon. I-work out pa ni Lord ang aking redemption. Na-work out na, tapos na. Can you say amen? Nabayaran na. Na-claim na. Can you say amen? So, naipangaral na ang mga names. Nagkaroon na ng declaration ng names dito sa lupa. Inuttered na ang Lamb's Book of Life. Ang Book of Redemption ay naipangaral na ang contents. Can you say amen? Kaya lang hindi pa ako perfect. Nandito ako sa earth. Naghihikahos. Naghihingalo kung makakasurvive sa mensahe o hindi. Di ba? Kung makakasunod sa preaching o hindi. Hindi na yon, mga kapatid. Kung na-reveal sa iyo by revelation, faith is a revelation, na ang Book of Redemption is over, ang 7th seal ay bukas na, lahat ng mga weaknesses mo ngayon ay set aside mo na lahat because you are finished. Hindi na magiging hadlang yon para hindi ka makapagpatuloy sa iyong tagumpay. Can you say amen? Hindi magiging hadlang ang lahat ng disappointment. Hindi magiging hadlang ang lahat ng stress na nangyayari sa buhay mo para hindi ka ma-body change. Kasi minsan, stress na ako. Parang hindi na ako mababody change nito. Di ba? Ano yon? Hindi yun ang mystery of His will. Can you say amen? Kaya sa ating panahon ngayon, ni-reveal ang tinatawag na mystery of His will, ang napapanahong mensahe para mag-rejoice ka sa panahong ito. Can you say amen? Kung i-reveal sa iyo ang napapanahong mensahe sa panahong ito, dapat magre-rejoice ka sa panahong ito. Di ba? Kung flavor of the month ang nilalantakan mo, di ba? Masaya ka ron dahil flavor of the month yun. Di ba? Napapanahong mensahe yung pinagpipistahan mo. Yun ang ibinigay ng Diyos sa atin sa huling kapanahonan. Where the carcass is there, the eagles will be gathered. Where the carcass,
where the